Shinben Book 6, Chapter 59. Natapos ang unang quarter sa score na 33-26 at sa huling play na nangyari roon ay si Baron Semeron ang nangibabaw na pagdating sa bench nila ay agad na napatingin kay Maki Romero. Maging si Carlo nga ay napaseryoso rin sa ginawang ito ni Baron. Akala ko parang si Larry lang ang isang ito na mahilig sa yabangan. Parang iba yatang tawang isang ito ngayon. Iba ang hataw ng laro niya ngayon at hindi basta-basta ang ginagawa niya. Parang siya ang naging ace player namin ngayong unang quarter. Nasabi na nga lang ni Carlo sa sarili na mabilis na uminom ng tubig pagkaupo. Si Maki naman ay tinabihan ni Baron. Kapag pangit pa rin ang laro mo, huwag ka nang maglaro. Mahinang wika nga ni Semeron na nagpangiti naman ng marahan kay Maki. Mayabang ka, kailan pa naging ganyan ang laro mo? Sagot naman ni Maki. Mawawala ka na sa team na ito next year at ganoon din si Ricky. Kaya kailangang mas maging magaling pa ako. Hindi pwedeng mawala ka agad ang team ng Kalapan sa Maharlika. Sagot nga ni Baron na ikinadilim ng paningin ni Maki Romero. Nang mga oras namang iyon ay makikita nga ang pasimpleng pagsulyap ni Ricky sa dalawa. Sa nakalipas na mga buwan ay pansin nga niya na mas malapit ang kanyang kuya Maki kina Baron at Larry. Hindi naman kasi ganito ang kanyang kuya Maki noong nasa sisa ito. Ang ibig sabihin ng binata ay hindi ito nagiging palatawa at mapang-asar maliban kina Baron at Larry. Nagbago na si kuya Maki. Pero tama si coach. Sabi naman ni Ricky sa sarili niya. Ang basketball niya ay hindi. Pero kung last year na ito ni kuya Maki sa team ay baka ito ang dahilan noon. Paano kuya kung aalis ka na rin sa Kalapan team sa isang taon? Sino na ang magiging ace player natin? Nandyan pa si Carlo at si Mover, si Marlon, si Dre. Malakas ang mga iyan. Nagkataon lang na mas nakatuon sa atin ang opensa ni Coach Isaiah. Sagot naman ni Maki sa kanya na magkausap sila. Pero matagal pa naman kuya ang pagtatapos ng Maharlika. Pwedeng magbago pa ang isip mo. Anong sinasabi mo? Tanong nga ni Maki. Wala kuya. Iyan din ba ang gusto ni Ate Chrislyn? Tanong nga ni Ricky at sandaling natahimik si Maki nang marinig iyon. Maglalaro pa rin naman ako sa nauhan. Ibig sabihin nasa basketball pa rin ako. Masaya na ako sa ganoon. Para hindi ako mapalayo sa asawa at anak ko. Gusto ko kasing masubaybayan ang paglaki ng panganay ko. Naisip ko lang kung magpapatuloy ako sa Maharlika, mawawalan ako ng oras kay Kobe. Baka hindi siya maging malapit sa akin kapag lumaki. Kasi palagi akong wala sa bahay. Kung sa bagay, tama ka nga kuya. Iniisip ko tuloy ang magiging anak namin ni Andrea. Nasabi naman ni Ricky at bigla namang ginulo ni Maki ang buhok niya. Huwag kang gagaya sa akin. Kaya naman ninyong dalawa na tumira sa Maynila kung gugustuhin ninyo. May gusto ko pang mangyari. Dapat mapanood pa kita sa PBA. Sambit nga sa kanya ni Maki at napangiti naman si Ricky nang marinig iyon. Tumango naman siya at napatingin sa malayo nang dahil doon. Bago tayo magsimula sa ating chapter, pwede ba ninyong pindutin ang like button para makita ko kung ilan ang nagbabasa sa ating update na ito. Maraming salamat. Natapos na nga ang pahinga ng dalawang teams matapos ang unang quarter. Napaseryoso na naman nga ang marami nang hindi pa rin pinaglaro ng Kalapan si Mendez. Napapaisip tuloy ang ibang teams kung bakit ganito. Kanya-kanya nga sila ng espekulasyon tungkol sa nangyayari. Baka injured si Mendez. Baka gustong ipakita ng Kalapan na malakas talaga ang lineup nila. Ginagawa nila siguro ito para ibahin natin ang strat natin kapag sila ay nakalaban. Gustong ipakita ng coach nila kung gaano kagagaling ang players nila. Kita naman ninyo ang ginawa ni Semeron. Hindi rin naglalaro ang kanilang sentro na si Magbuo. Parang pabor ito sa QC kung iisipin, pero parang mas delikado kung mananalo ang Kalapan kung hindi maglalaro ang dalawang iyon. Wika naman ng isa. Magmula naman sa team ng Pampanga na sunod na makakalaban ng Kalapan City ay makikita nga ang pagngiti ni Mark Marcon sa ginagawa ng mga iyon. Maging si Labo nga ay natutuwa rin sa nangyayari dahil siguradong magiging isang magandang laban daw ang magagawa ng mga iyon sa kanila sa Biyernes. Sinasabi nilang hindi tayo dapat mag-focus kay Mendez dahil pwedeng may ibang pumalit dito kapag wala ito. Wika nga nila Serna na makikitang nagsusulat sa hawak niyang notebook.
Isang pagtawa naman ang ginawa ng kanilang babaeng coach. Napahaplos ito sa baba nito at napatingin sa coach ng Kalapan na si Cervantes. Magaling din bang coach ang Golden Boy ng Region 4 noon sa basketball? Naitanong na nga lang nito sa sarili na napatingin na rin sa mga nagsipasok na mga players ng dalawang team. Isipin ninyong Makati Blazers ang kalaban natin sa Biyernes. Sabi nga ng matanda sa kanya mga players na napatango naman kaagad. Masaya ito. Sabi naman ni Billy Ollis na marahang itinali ang kanyang mahabang buhok. Napatingin nga rin siya kay Carlo Ibanez at napaisip ng ilang mga bagay. Akala ko mas gumaling ang isang iyon pero mukhang naging normal player na lang siya sa team na iyon. Pero mas magandang sa laban namin ko iyon malaman. Wika nga sa sarili ni Billy Ollis na napatingin din sa player na si Semeron na ngayon ay nasa loob na muli ng court. Interesting ang isang iyon. Para ngayon lang yata naging ganito ang laro ng isang ito. Sumilbato na nga ang referee at makikita na nga ang mga manlalaro ng Kalapan at QC na nasa loob na ng court. Nanatili pa rin nga sa loob si Mover at Baron. Ipinasok naman ni Coach Isaiah si Suarez at Lee at nasa loob na nga muli si Shaquille Hernandez. Mula naman sa team ng QC ay nasa loob pa rin si Vicinal at Valencia. Ipinasok naman ni Coach Tan ang kapalit ni Marasigan, si Padua, na napaseryoso nang wala pa rin si Mendez sa loob ng court. Si Gimbal ay nanatili rin sa loob at pinaglaro na nga ng QC ang isa pa nilang sentro na si Kurt Bondok. Walang laban itong si Hernandez kay Bondok. Kung wala siyang nagawa kay Mabait kanina, mas lalo na sa ipinalit ko na mas agresibong sentro. Tama na mahina kami sa ilalim pero tingnan natin ngayon. May ngiting winika nga ni Coach Tan na nakapamaywang sa unahan ng kanyang bench. Talagang hindi mo ipasok sina Mendez at magbuo. Pinapakita mo ba sa akin na kaya ninyong manalo nang hindi naglalaro ang dalawang iyan? Pinapartidahan mo ba ang team ko, Cervantes? Tanong na nga lang ni Coach Tan sa kanyang sarili na hindi natutuwa sa ganitong klaseng coaching ng kalaban. Sinabi nga niya ito sa kanya mga ipinasok na mga players at gusto niyang makita ng mga ito ang tunay na lakas nila bilang isang team sa mga kalaban. Sa kanila nga rin ang unang possession at sa pagsambot nga ni Padua ay agad siyang napatingin sa makakatapat niyang si Suarez. Makikita naman nga na marahang nagkatinginan sina Semeron at Valencia nang magtabi sila. Sariwa pa rin nga sa isip ni Kobe ang ginawa ni Semeron sa kanya kanina kung kaya isang mabilis na pagsandal ang ginawa niya rito. Kasunod nga rin noon ang pagdating ng bola sa kanya. Napahanda naman si Baron sa pagdepensa. Magaling ka pala. Kaya sabi nga ni Kobe na umatras ng may kasamang puwersa kay Semeron. Nilabanan naman ito ni Baron at mararamdaman nga ang naglalabang presensya ng dalawa sa may kaliwa ng QC side. Alerto nga rin ang mga kakampi nila pero halata sa galawan ni Kobe na ito ang pupuntos. Kung hindi maglalaro si Maki, sa iyo ko na lang ibubuhos ang pinaghandaan kong larong ito. Wala naman sigurong problema iyon. Sabi nga sa sarili ni Vicinal at sa muli niyang pag-atras ay doon na nga napaseryoso si Baron dahil tumuon sa katawan niya ang siko nang nasa harapan niya. Binalya siya nito at pagkatapos ay isang malakas na pag-ikot ang ginawa ni Vicinal. Napakuyom na nga lang si Baron nang tumuon ng siko ni Vicinal sa kanyang tabi sa pagpihit nito papunta sa basket. Nilabanan niya iyon at tiniis kaso bumigla ng hinto si Kobe at makikita nga ang pagtalo nito palayo na nagpaseryoso sa mga manonood. Isang fade away shot iyon at hindi nga ito napigilan ni Semeron na nahuli sa pagtalon. Kumawala nga ang magandang paghalit ng bola sa basket at sa paglapag ni Kobe ay napatingin pa nga siya kay Semeron. 1-0. Sabi niya at si Baron naman ay marahang napaseryoso nang marinig iyon. Ang lupit ng move na iyon. Marahang nawika nga ni Ricky at nang marinig ito ni Carlo at Maki ay napaseryoso na lang sila dahil alam nila kung sino ang inspirasyon ng galawang iyon. Sa pagsambot naman nga ni Suarez sa bola ay mabilis siyang umiwas sa biglaang steal ni Padua laban sa kanya. Kasunod nga noon ay agad niyang pagtakbo sa side nila. Naging kalmado nga si Martin at nang nasa harapan na niya muli si Padua ay dito na nga siya bumigla ng pagkaliwa na kung saan ay naroon na si Lee para sa isang screen.
Nakita ko ang ginawa ni Sir Mover dito kay Gimbal. Hindi ito aabot sa akin. Sabi nga ni Martin sa sarili. Maging si Coach Isaiah nga ay napaseryoso na lang dahil nasa loob pa rin itong si Gimbal na wala naman daw ginawa kanina sa unang quarter, kundi ang iniwan-iwanan lang ni na Carlo at ni Mover. Pinamalas nga ni Suarez ang kanyang bilis laban kay Gimbal at sa pagsabay nito ay binigla niya ito ng paghinto. Sa pagdiretso nga ng kanyang defender ay doon na nga siya huminto at tumalon para magpakawala ng isang jump shot. Kung ano raw ang ginawa ni Mover kanina rito ay gagawin din daw niya. Sa pagtalon nga ni Suarez ay napasigaw naman si Lee dahil si Padua ay nasa likuran na nito. Ang bilis ng isang iyon. Sabi na nga lang ni Marky na marahang napatakbo dahil sa pagbitaw ni Suarez sa bola ay sinupalpal ito mula sa likuran ni Padua. Kasunod nga rin noon ay ang pagsulpot ni Valencia. Ibinato nga rin agad nito ang bola sa tumatakbong si Vicinal at makikita nga ang pagdidilim ng paningin ni Baron Semeron. Nakawala siya sa screen ni Marky. Kailangang tandaan ko ito. Madulas pala itong si Padua. Sabi na nga lang ni Martin sa sarili matapos ang turnover na nagawa niya. Si Baron naman ay tinalo ng bolang pababa mula sa pasa ng kalaban kaso nang papunta na ito sa kanya mga kamay ay napaseryoso siya nang tumalon sa unahan niya si Vicinal. Ito pa rin nga ang nakakuha ng bola at sa pagharap nga nito sa kanya ay dito na nga siya napahakbang upang ito ay depensahan. Pinagbigyan lang kita kanina. Mahinang wika nga ni Vicinal at sa pagkanan ni Semeron ay sa kaliwa naman nagpunta ang isa. Kasabay nga rin noon ay ang pagtalbog ng bola papunta sa unahan nila. Ang bilis nga ng crossover na iyon at makikita nga si Baron na napakuyom dahil naisahan siya ng kanyang katapat. Makikita ngang papunta na ito sa basket. Kumaripas na nga rin ang takbo si Baron at hindi raw siya papayag na makapunto si Vicinal. Sa pagtalo naman ni Kobe ay napaseryoso na lang ang mga manonood dahil naabutan pa rin ito ni Semeron na tumalon mula sa tabi nito. Hinampas nga nito ang bola kaso dito na nga napalunok ang ilang manonood dahil hindi ang bola ang tinamaan ni Semeron. Naiiwas nga ni Vicinal ang bola at sa braso niya tumama ang kamay ng kanyang defender na naging dahilan upang ang referee ay agad na sumilbato. Bumagsak nga si Vicinal at si Semeron sa ilalim ng basket at kasabay noon ay ang pagbulalas ng referee ng basket counted. Agad namang tumakbo ang mga kakampi ng dalawa sa ilalim ng basket para paglayuin sina Semeron at Vicinal. 2-0. Sabi pa nga ni Vicinal na nagpakuyom agad kay Baron na makikitang hila-hila kaagad ni na Martin at Mover. Ikaw ang may kasalanan nito. Nagyabang ka. Sabi nga ni Kobe Vicinal na marahan pang ngumiti ng mapasulyap sa bench ng Kalapan dahil may naalala siyang palaging nagsasabi sa kanya ng ganito noon. Hindi ko akalaing ang mga sinabi mo sa akin noon ay masasabi ko sa kakampi mo. Sabi na nga lang din ni Vicinal sa sarili na nagpunta na sa bonus area para sa kanyang free throw na naipasok pa nga niya na naging dahilan upang isang 3-point play ang kanyang makumpleto. 38-26 nga ang naging score matapos iyon at si Coach Isaiah ay napatingin na lang kay Vicinal matapos ang ginawa nito. Si Coach Tan naman ay marahang napangiti dahil sa ipinapakita ng kanyang ace player. Huwag mong pigilan ang sarili mo. Kung hindi maglalaro si Romero o si Mendez, gawin mo lang ang bagay na gusto mong gawin. Ang ipakita sa marami ang bagong Kobe Vicinal. Mas magaling, mas malakas kung ikukumpara sa nakaraang mga taon. Ito ang bunga ng walang tigil mong practice at pagsiseryoso sa basketball. Ngayon na ang tamang taon para ipamalas ang galing mo, Kobe ng QC. Sabi nga ni Coach Tan sa sarili. At makikita nga ang malakas na datingan ngayon ni Kobe Vicinal na activated na ang gaming mode. Kasunod nga rin noon ay ang pagtawag bigla ni Coach Isaiah ng timeout dahil ang ipinamalas na magandang laro ni Baron Semeron kanina ay agad na naglaho ng ilang paso ito ng katapat nito. Isang 10-3 run pa nga ang naganap at ang 10 puntos na iyon ay ginawa lahat ni Vicinal na napasigaw pa ng malakas nang ibigay niya kay Semeron ang ikalawa nitong foul sa pagsabay nito sa kanyang ginawang reverse layup. Habang naglalakad nga si Vicinal papunta sa bench matapos ang pagpasok ng kanyang bonus free throw at timeout ng Kalapan, ay maririnig din ang malakas na cheer para sa manlalarong ito na hindi ikinaganda sa pandinig
ni na Carlo at Maki. Kobe! 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 Sa mga gustong bumili ng advanced chapters, mag-PM lang kayo sa makikita ninyo sa screen. 10 pesos per chapter at minimum of 5 chapters ang pwede ninyong bilhin.